Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ano na kaya ang balita sa mga sabungerong nawawala? Ayon dito sa mga sip, ayan na sinisid na ang at nakitang mga buto, no? At panoorin po natin dito sa Net25. Pin lang daw yung mga sako na yan, na mga containing yung remains ng mga missing sabongero. So yan ay mariing po nga ang Philippine Coast Guard, mariing pinabulaanan po yung mga aligasyon na planted o tinanim lamang yung mga sako ng hinihinalang mga buto sa Taal Lake. Sabi nila hindi daw biro yung kanilang ginagawa na yan, ano? Yung bawat sisid nila na ginagawa, buhay daw nila ang nakataya. Binigyan din ng PCG na hindi nila ilalagay sa peligro ang buhay ng kanilang mga diver para lang gumawa ng mga illegal nga yung operasyon. Ano? Ang kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab na makakausap natin mamaya. Ayan, delikado yung pagsisid nila, no? At ito ay Philippine Coast Guard. Pinabulana ng mga aligasyon. Planted ang mga sako na inilang mga buto ng tao na nakuha sa Taal Lake. Nilalagay ng kanilang mga technical divers sa alanganin ng kanilang buhay na 40 to 60 feet. Feet ba o meters? Feet yung nabasa ko dito kanina. Talaga? Oo. Ano lang kababaw? Iba-iba pala yata syempre yung mga depths. Parang nun eh. going out farther away Oo, from oo. the pampang. Oo. Mas lumalalim, ano? Yeah, 40 to 60 feet underwater. Kinakailangan pa nga anyang suriin ng hyperbaric doctor. Yan ba yung sa air pressure? Oo. Oxygen and air. Di ba, no? Ang kailangan suriin ng hyperbaric doctor yung mga technical divers bago at before and after. Oo, delikado na, lalo na sa tenga, no? Sa mata. Sa lalim ng sinisid nila, no? Every dive para matiyak ang kanilang kaligtasan. Peligro talaga yan. So, tingnan lang natin, ano, sinabi din ni Ayan, PCG sa malaking spokesperson peligro. Captain Noemi Cayabyab na yung sinasagawang diving operations para sa paghahanap ng mga missing sabungeros, isang lehitimong operasyon at bahagi ng isang formal na investigasyon patungkol po sa kaso at sinusunod-anya nila yung tamang proseso sa bawat yugto Ayan, ng kanilang tama. operasyon dahil bahagi nga yan ng investigasyon. May mga nakabantay rin anyang iba pang ahensya. Kasalukuyan, tanungin natin po, updated ito. Delikado 4 na po yan. daw yung diver sa lugar na tumutulong sa Department of Justice para sa paghahanap ng mga labi ng mga nawawalang sabungero. Kasi sinasabing tinapon nga at marahil na nasa ilalim na po ng lawa. Nakakuha na sila ng 5 sako, no? All in all. Hindi pa nakukumpirma kung buto nga ba ng tao yung mga natagpuan sa loob ng sako at kung sa mga nawawalang sabungero nga ba yung mga ito. So meron talagang pauna na hakbang na binigay sa scene of the crime operatives, no, yung mga SOCO to determine Oo, kung delikado human yan. remains nga. At pag na-ascertain na po nila na human remains yan, saka magkakaroon ng DNA matching doon sa mga relatives, no, sa mga kamag-anak ng mga missing sabungeros. Nung Friday, July 11, nakakuha ang mga diver ng 2 pang sako na may kahina-hinalang mga laman. Ayon kay PCG Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tuvilla, nakuha ang isa 200 metro ang layo mula sa baybayin at sa ilalim ng 21 metro ng tubig. Yung inaano ko parang alam ko Delikado rin, metro. no? Panggawa-gawa na. Nakuha naman anyang isa pa, 100 metro mula sa baybayin sa lalim na 15 metro. Punit-punit na anya yung mga sako na kanilang nakuha at tiniyak niya na hindi binuksan na mga ito. Agad daw linagay sa isang cadaver bag, no? Isang body bag para ma-preserba yung mga laman nito at para maiwasan din tuluyang masira yung mga sako. Binabalutan ito ng mga driver ng, parang fine mesh, no? Pinong lambat habang inaangat. Pakinggan po natin bahagi ng pahayag ni Commodore Tuvilla. Pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaaring mag-disintegrate dun sa or magutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng fine mesh net
para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Confirm ko na po ito yung pulang net. Yes, yun yung fine mesh net. Kumbaga, secondary yon to preserve, no? Whatever object we will find. Tinig ni PCG Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tuvilla. Dagdag po niya ni Tuvilla, ginawa nila ang kanilang paghahanap sa lugar alinsunod sa pattern na nakabase naman sa impormasyong binigay ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Mahirap ang ginawa ng mga diver dahil na rin sa poor underwater visibility. Very murky daw yung tubig, ano? Ang hirap daw, makakita sa ilalim. Ayon po kay Kayabya, binaasahang darating ngayon sa Taal Lake ang barko ng PCG nila na may remotely operated vehicle, underwater ROV, remotely operated vehicle. Kaya nitong makakita ng hanggang 1,000 feet underwater. Inaasahang makakatulong ito ng malaki sa ginagawang search and retrieval operations. Mayroon ditong camera, mayroon din itong clamp na kayang bumuhat ng 10 hanggang 12 kilo. Samantala, tiniyak naman Malacanang na walang mangyayaring cover-up sa kaso. At kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon para matiyak kung konektado nga ba sa kaso ng mga nawawalang sabungero yung mga bagay na nakuha nila mula sa Taal Lake. Okay, kaugnay sa balitang yan, formal na pong sasampahan ng kaso ni Missing Sabungeros case whistleblower si Julie Patidongan alias Totoy sa National Police Commission o sa NAPOLCOM. Ngayong araw, ang 15 pulis na sangkot umano rito. Ayan, mamaya makakausap po natin na si Attorney Kalinisan tungkol dito. Inaasama makikipagpulong po si Patidongan ngayon kay NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Rafael Vincent Kalinisan. Magsusumiti rin siya ng kanyang affidavit. 15 pulis ang inalis sa pwesto at isinailalim sa restrictive custody sa Camp Crame matapos silang pangalanan ni Patidongan na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. At ayon po kay Patidongan, isa sa mga pulis na aktibo pa sa serbisyo ang may-ari umano ng palaisdaan kung saan itinapon ang ilang sabungero. Inamin naman ni Patidongan na wala siyang eksaktong kaalaman kung saan sa lawa ng Taal itinapon ang mga bangkay ng mga biktima. Pinaghahandaan na ng NAPOLCOM ang pagsasampa ng reklamo ni Patidongan. At ayon po kay NAPOLCOM Executive Officer Attorney Rafael Kalinisan, mahalaga ang paghahain ng affidavit ni Patidongan dahil ito ang magsisimula ng proseso ng pagdinig sa mga testimonya at ebidensya. Tiniyak po ng NAPOLCOM na wala silang sisinuhin. At samantala, inihayag din po ni Patidongan ang plano niyang paghahain ng kaso laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang bilang tugon sa mga reklamong isinampa nito sa kanya sa Mandaluyong City Prosecutor's Office noong July 3. Kabilang po sa mga ikinakaso ni Atong Ang kay Patidongan ang di umano'y pangingikil ng 300 million pesos. At ayon po sa reklamo, tinakot umano ni Patidongan si Ang na kung hindi ito magbabayad, idadawit siya sa pagkawala ng mga sabungero. Matatanda ang itinuturo ni Patidongan sina Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto bilang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Mariing naman itinanggi ng dalawa ang nasabing alegasyon. Magbe-break mo muna tayo? Alright, yan po ang update dito sa nawawalang mga sabungero, no? At sangkot si Gretchen Barreto at si Atong Ang. At antabayanan po natin ang susunod na kabanata. Alright, maraming salamat sa inyong panonood pagkinig dito kay Rob Trip. Peace out.